Death by tumultuous affray. That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyo mga mammoth sir. Today we are talking something about tumultuous affray. So what is tumultuous affray? According to Article 251 of the Revised Penal Code of the Philippines, ang tumultuous affray ay nangyayari kapag may dalawa o higit pang tao ang biglaang nagkagulo at nagrambulan. Lahat ay may intensyong manakit ng isa't isa. Hindi matukoy kung sino ang tunay na nakapatay, pero may taong namatay o nasaktan sa nangyaring gulo. Anyways, kung may namatay pero hindi alam kung sino ang pumatay, yung mga taong nakisali sa gulo ang mga mananagot sa ilalim ng batas. Halimbawa, sa isang handaan o sabihin na nating fiestahan, ay may dalawang grupo ng kabataan ang nagkagirian at nauwi ito sa rambulan. Ang lahat ay nagsuntukan at nagsapakan. At sa tindi ng riot, may isang natumba at mabilis na binawian ng buhay dahil sa isang saksak ng patalim sa leeg. Ngayon, walang makapagturo kung sino ang nanaksak sa biktima. Ito ay pwedeng ibilang sa crime of tumultuous affray at seryoso, pwede pong managot ang mga nakisali sa gulo na nangyari. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga posibleng penalty sa ganitong klaseng krimen. Number 1. Kung may namatay at hindi matukoy ang salarin, ang lahat ng nakisali sa gulo ay pwedeng maimbestigahan at makulong. At kung may nasaktan naman, ang parusa ay magbabase ayon sa tindi ng natamo na injury. So ano-ano ito? Umpisahan natin sa Article 251, which is the death caused by tumultuous affray. Sabi kanina, kapag nagkaroon ng marahas na gulo sa pagitan ng maraming tao, or may nasawi or nasaktan, pero hindi matukoy kung sino ang gumawa ng krimen. Pwede silang maparusahan ng parusang kulong under prison correctional with penalty duration of 6 months to 6 years. At kung may nasaktan lang, ito ay depende pa din sa tindi ng nakuhang injury. So, pwede itong maging slight, less serious, or serious physical injuries. Anyways, hindi po considered ang tumultuous affray kung natukoy kung sino ang nakapatay sa biktima dahil ito ay maibibilang sa kaso ng homicide under Article 249 of Revised Penal Code of the Philippines, and it's have penalty duration from 12 years and 1 day to 20 years. Next, physical injuries. Kung walang namatay pero may nasaktan, at nakilala or natukoy kung sino ang salarin, siya ay maaaring makasuhan ng serious physical injury, less serious physical injuries or slight physical injuries na nakabase sa tindi ng nagawang injury sa biktima. Ang penalty nito ay mula arresto menor hanggang prison correctional, depende po sa tindi ng injury. Next is alarm and scandal. Kung ang gulo ay nagdulot ng takot sa publiko, kahit walang namatay, maaari pa ring makasuhan ang mga taong nanggulo at nag-riot sa isang lugar. Ito ay may penalty na arresto menor at multang hindi bababa sa 40,000 piso. Next, provoking troubles. Ito ay tumutukoy sa mga pagpo-provoke or kung paano nag-umpisa ang isang riot or gulo, or pwede din naman kung sangkot ang isang grupo sa tinatawag na illegal assembly at may mga dalang armas or mga gangs related na nagbibigay ng way para mag-umpisa ang gulo or riot sa isang lugar. Gaya nga ng sinabi natin kanina, ang mga kaso na pwedeng ikaso sa mga involved sa ganitong klase ng krimen ay nakadepende sa bigat at tindi ng kanilang nagawa. Pero sir, bakit po kaya walang murder na kaso sa krimen ng tumultuous affray? Ang sagot ay dahil hindi matukoy ang salarin. Dahil ang crime of murder po kasi ay nangangailangan ng malinaw na ebidensya na ang isang tao ay sinadya talagang patayin. Dapat may tiyak na intensyon ng salarin at dapat may mga qualifying circumstances din ito ng murder. Pero sa tumultuous affray naman po, lahat ng tao ay kasali at walang sino man ang tiyak na makakapagturo kung sino ang nakapatay sa nangyaring gulo, if ever meron man. Heto pa ang isang paliwanag. Ang tumultuous affray ay tumutukoy sa mga biglaang gulo. Ito ay hindi premeditated, na hindi kagaya ng murder na may tinatawag na evident premeditation. Halimbawa, treachery, inundation, using superior strength, cruelty, and something like that.
na hindi gaya sa tumultuous affray na ang gulo ay biglaan at hindi planado, kaya hindi maituturing na murder kahit mayroon pang namatay. Sumakatuwid, wala talagang murder sa tumultuous affray kahit na may namatay. Kasi walang tiyak na salarin, walang malinaw na intensyon ng pagpatay, at ang gulo ay likha ng sabay-sabay at hindi planadong pangyayari. For me, ang tumultuous affray ay isang paalala na ang simpleng gulo ay pwedeng humantong sa sakitan at patayan. Kaya iwasan ang mga ganitong klase ng gulo, maging mapagpakumbaba at laging papagiralin ang pag-uusap ng mahinahon kaysa karahasan. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa Kawikaan 15, versikulo 1, ganito po ang sinasabi, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng pot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.